naging tunay na dahilan kung bakit nagwala si Bandam sa compound kung saan siya dinala ng DSWD. Ito lang masasabi ko, mga empleyado ng DSWD, hindi ko naman ilalahat, obligasyon nyo, trabaho nyo. Huwag nyong ipasa sa mga natulungan nyo dyan, na dinadala nyo dyan sa orphanage na yan, na silang pinagpapatrabaho nyo sa paglilinis, sa pagwawalis, sa paglalampaso, punto por punto, kasi hindi nila iyan obligasyon. Lalo yung mga maintenance, kasi yung mga janitorial dyan, kasi kapag nakikita ng empleyado ng DSWD na mahina ka sa lahat, sinasamantala nila yung kahinaan nyo po. Yun lang po ang pinaka-problema po dyan. Kasi ang alam ko sa mga orphanage, bawal po ng mga any devices na nakakasakit sa kapwa yung may problema sa pang-iisip. Ganon lang po doon yung mga ka-idol. Sobrang boring po doon. Mayroon lang siguro doon television, TV, na may mapapanood sila. But yung cellphone, I don't know kung inaalaw nila ngayon, pero noon ng aking pag-duty, bawal talaga. Ang mga accessories, devices na pwedeng magamit ng mga may problema sa pang-iisip. Actually, si Bandam wala namang problema. Si Bandam ay, kung magbase po tayo, kulang lang po siya ng, pang-iisip. Or sabihin na lang natin na, isip bata si Bandam. Pero alam niya kontrolin ang sarili niya punto por punto. Ang yun lang po doon mga ka-idol, na sana ang obligasyon ninyo, lalo mga janitorial dyan, staff, huwag nyo naman ipasa sa mga katulad nila Bandam, na sila na mag-obliga magwalis. Hindi naman po yun masama. Pero sobra-sobra na po ang ginagawa po ninyo na araw-arawin nyo na parang gigisingin nyo sila tapos sila na magtatrabaho sa umaga. Anong trabaho nyo? Kayo ay ang may sahod. Sila walang sahod. Ganun lang po doon. Saan doon ang hustisya? According pa sa akin mga na-upload, according pa dito mga ka-idol, is according dito, lalo yan magkakaroon ng depresyon, kawawa naman po, wala na ba kalayaan ang tao, sana mabigyan ng panahon at pansin na palabasin ang mga taong katulad kay Bandam, lalong madidepress. According to Alicia Bot. Ganun lang po dun mga ka-idol. Lalong ma-stress, madidepress. Tingnan nyo naman yung ang nagawa ni Bandam sa entrance, sa guardhouse. Diba? Gusto na siya talaga niya lumabas that time. But mabuti na lang na may katulang may mga security guard na pina-stay and calm si Bandam kahit papano mai-control niya ang kanyang galit at gigil. Yung po dun mga ka-idol. According naman ni Mama Laili Ramos, trauma ang aabutin ni Bandam dyan sa DSWD. Kawawa naman. Imbis matino, masisiraan tuloy ng ulo si Bandam. Yun lang po dun mga ka-idol. Ang pinaka-difficult po, patulad po kay Bandam. Kasi yung ganun kay Bandam, yung isip bata, magbibis na lang tayo sa isip bata, is maghahanap po yan na kung saan siya comfortable. Hindi naman siya baliw or kulang lang talaga sa pang-iisip. Okay? Bulol lang si Bandam. Yun lang po. Isip bata lang po si Bandam. Marami naman po dyan ng mga tao sa lansangan yung talagang may problema sa utak. Kahit dito sa social media, marami din. Sabi pa nga, akala siguro nila binigay sa kanila yung galing sa mga sponsor. Ganun lang po dun.
Mabuti pa nga sabi ko noong mga aking mga nakarang upload, mabuti pa Daddy Frankie, masasarap pagkain, may pera pa. Pero sa DSWD, wala. Di ba? Actually, doon wala talaga mga ka-idol. Totoo ko yung mga sinasabi ni Banda mga ka-idol. Sana may balik ang lahat. Ang alaga ni Daddy Frankie according to Ma'am Belma Carol. Inalagaan nila maganda sa kalagayan kay Sir Benz at magaling na bago pa nila kunin. Ganun po. Bakit hindi nila dinadirect kunin doon sa lansangan yung mga taong kailangan ng tulong? Bakit lagi silang nagsisikan demotion parang pelikula lang ano? Bida ang kontrabida nagbabarilan, Tapos at the end, tawag na ng pulis. O tawag press kaya ng mga pulis. O yari ang kontrabida. Patay. Ay wag naman gayahan yung gano'n yung buhay ng mga katulad ni Bandam. Wag yung gano'n. Wag ganong way. Kasi po, hindi po yan talaga makakatulong po. According naman to Ambrosial Shoefold, respect na lang po kay Bandam, awan naman po sila sa kalagayan ni Bandam. Yun lang po dun mga kaidol eh. Kasi siyempre may sinusunod sila, batas. May batas na dapat susundin daw. Pero yung word na kapabayaan talaga, nandun. Yan, akala nyo kung yung mga katulad ni Bandam doon sa loob ng orphanage or home for the agent or home for the maging sila doon, masaya sila doon, comfortable sila doon. Makakain kaya sila doon sa gusto nilang pagkain? Hindi. Kung sa minimum lang ang pagkain doon. Takal-takal. Isang beneficiary ng DSWD isang takal na kanin. Alam naman natin si Bandami matakaw. Palagi siyang kumakain. Siguro yun ang na-miss ni Bandam kay Daddy Frankie. Kung bakit gusto itong bumalik punto-punto. Siyempre alam naman natin na si Bandam parang ginagawang bisyo ang pagkain na malaok-laok. Pero normal lang po. Yun okay na po yung kaysa manakit sa kapwa, mambato ng kung ano-ano. Kasi may mga problema dito sa ating lipunan na nananakit ng tao. Tapos binabato ka pa. Di ba yung mga ganun? Marami dito. Bakit hindi nyo i-direct sila kunin? Bakit kailangan pa idaan talaga sa mga vlogger ang mga kinukuha ninyo? Ayun ang doon mga ka-idol. And of course, tsaka si Bandam, siguro si Bandam ang kanilang pinagtuunan ng pansin. Kasi alam naman natin si Bandam na medyo masipag-sipag din sa trabaho. Alam naman, di ba, matino naman si Bandam. Kulang lang sa isip bata lang talaga. Tama yun, Sana maayos ang kalagayan, huwag pakialaman yung mga nandyan na sa lansangan, wala mang natulong yan. Sana hanapin na dapat siguro mabigyan niya ng kaukulang pansin ng katastasan ng DSWD. Marami totoo po yun mga ka-idol. Marami dyan sa mga lansangan na kailangang bigyan ng pansin, tuunan ng pansin mga DSWD. Wag lang yung mga vlogger doon na kung ano mga nakukuha nila. Gising-gising din kayo DSWD. Bakit kaya ganyan sila? Tanong pa ni Elizabeth. Ang daming taong nasa kali, bakit hindi yun ang pagtuunan nilang pansin? Yung na kay Daddy Frankie pa yung pinakukuha nila. Di ba? Di ba? Yung po ang point po dun mga ka-idol. Na wala sa hustisya, yung ginagawa ng DSWD ngayon mga ka-idol. Maraming nagre-request ng mga supporters ni Daddy Frankie na ibalik na lang si Bandam sa folder ni Daddy Frankie. Isa na, ang lang naman, ma-comply ni Daddy Frankie requirements na may makausap ng DSWD na family ni Bandam na pumapayag yung family na si Bandam doon kay Daddy Frankie Shelter titira. Sana may makilala man lang ni alam ko may makarating man siguro yun sa family ni Bandam kung mayroon pa, kung nanay, tatay, kapatid,
Siguro kailangan lang talaga diyan makausap ni Daddy Frankie yung family ni Bandam para legit na si Bandam na doon natitira talaga sa home shelter ni Daddy Frankie. Kasi ang ano diyan mga ka-idol, hindi yan bibitawan ng DSWD hangga't hindi nila makausap yung yung biological family ni Bandam na to confirm na talaga kung anong mangyari, hindi sila wala silang kasalanan. Dahil gusto ng biological family ni Bandam ang desisyon. And according naman, kapag may nangyari sa mga beneficiary, pananagutan ng DSWD dahil maayos ang kalagayan ng mga beneficiaries pero pinaghimasukan pa nila. Kaya kung may mangyari, dapat nila panganagutan sa pamilya ng mga beneficiary. Nagigil si Ma'am Divine sa mga DSWD. So, ganun lang po doon mga ka-idol na kung bigyan nyo naman ng tulong, tuloy-tuloy, hindi yung maintenance lang, pera lang, hindi katulad kay Calex, di ba? After nila follow-up check-up, inilagay lang doon sa bahay kubo. Hindi man lang iniwanan na kung anong dapat kainin ng matanda ng DSWD. Okay! Wag ganon! Amo nga ni! Kung tumulong-tulong, the maintenance, pagkaon, bahay, tularan nyo si Daddy Frankie na kapag tumulong, by step, wagas na malaom-laom. May ganun mga DSWD? Wala. According naman to Celine, pag napanood Daddy Frankie, sigurado na sasaktan ng team. Halos subukan nilang pagkain ng lahat nilang taong tinutulungan. Totoo po yun. Kasi napamahal na ni Daddy Frankie si Bandam. Sa lahat ng mga kulitan, sa lahat ng mga vlog ni Daddy Frankie, laging kasama si Bandam sa Team Daddy's Frankie Charity. Ganyan ang DSWD ng Pinas. Noong pagaling na si Benz, kinuha din nila tapos binayaan din. Di ba? Yan yung pakitang tao nga lang eh. Ang DSWD, pakitang tao lang na ginagawa nilang obligasyon nila pero at sa likod ng pakitang tao, wala palang ginagawang hindi nila ginagawang kanilang trabaho. Sabi pa nga ng Rodel de Leon, ito nga sa amin, di ba? Dapat pag may mga tao na dapat tulungan, di naman nila tinutulungan. Tama po na namimili sila. Anong ginagawa nila dyan? Pinapasweldo kayo. According to Aurora del Rey. Totoo po yun. Totoo po yun. Na instead, na yung mga staff na yung magtatrabaho sa loob ng compound kung saan doon sa home for the agent, elderly, or bahay bata, kapag nakikita nila may kakayahan ka na gawin ng trabaho nila, uutusan ka na nila yan. Sila hayahay. Yung yung pinakamahirap is yung mga beneficiary na limitado ang pagkain, wala pa sahod. Pero ang DSWD, yung mga staff na feeling mga busing, hayahay. Tapos na yung pangwawalis ko doon sa likod. Akuinin nila na sila nagtrabaho. Pero inutos nila sa mga katulad ni Bandam. Yung po talaga po doon mga ka-idol, ang pinakamahirap talaga. Marami talaga nagre-request mga ka-idol na however kung palayain na lang si Bandam. Total, alam naman niya kung ang problema nito mga ka-idol, nasimula na eh. So kailangan talaga dito mga ka-idol, ito lang hindi na ma-stop na yung pangungulit ng DSWD na kunin si Bandam. Siguro kung makausap ni Daddy Frank ang biological family ni Bandam Puto Porponto. Yun ang hinahanap nila ngayon kung saan ito mahahanap. Sabi pa nga ni Salmaringa,
sa Marine na nakaka-high blood, yan ang mga DSWD. Nanonood of DSWD, pinag-uusapan, walang-wala, tiwala sa mga tao sa DSWD. Di ba? Actually, kahit naman po saan, humingi ka nga dito doon nga sa amin, humingi ka ng DSWD, 500 pesos. Pero daming requirement, kailangan ng barangay indigenous, mamamasahe pa. Ayun, 500, ibibigay sa iyo, 500 lang. And according to Mama Lali Ramos, dapat talaga talakayin yan. Mag-isa yung mga empleyado, hindi dapat sigurado yung head ng DSWD, baka yung mga galamay ang may gawa niyan. Ayun talaga. Ang nangyari kay Bibinggan din na yun kagaya ngayon. O si BBM, nag-imbestiga. Kaya yung ang kanyang first cousin, si Marta Valdez, nasa mataas na posisyon. Siyempre, ang kabaitan ng presidente, sinamantala ni Martin Romualdez. Gumawa ng mga anomaly. Ayan, ngayon may kaso na. Kakasuhan si Luther King daw. Si Luther King ng child abuse. Ano daw? hindi child abuse. So hindi ko alam kung ano yung kakaso kay Martin Romualdez kasi hindi naman tayo attorney. So yun po, ganun po, halimbawa lang po. Ganun po mga kaidol. Yung leader, namumuno, maayos, pero yung mga galamay, may mga kabulaslugang ginagawa, pati tuloy yung head, nadadali. Katulad sa DSWD. Sigat siya yan, maayos, pero ang kanyang mga galabay, mga kontrabida, yan nayayari sigat siya yan, kasi under niya yung mga tao yun. Yun na yun, yung mga mapagsamantala, nang gagamit, manggagancho, di ba? Katulad dyan sa lugar ni Oliver, na yung DSWD dyan, mahirap na mention. Nangalam-lam talaga SMB. Ganun lang po dun mga kaidol sinabi pa dito, pakitang tao lang DSWD. Saan sila kung alam lang ni Pangulo, ginagawa ng tauhan ng mga di man lang niya man di mayayari. Yan, dinala kayang gagoy, ang hirap ng bigkasin dito sa social media. Huwag ganun po mga kaidol, huwag na natin basahin kasi not good word. Iba nga dito, ang imalam ng mga kaidol, ang iba dito nagmumura na nga Nagmumura na mga kaidol. Ito po talaga tunay. Again, ulitin ko, ito ang tunay ng dahilan na kung bakit gustong lumabas ni Bandam sa poder ng DSWD, bawal doon ng mga accessories, devices, cellphone, kung ano man ang mga anik-anik, dahil baka yun po ang maging dahilan kasanhi na makanakit sa kapwa nila na pasyente. Umbis na lang natin pasyente. Si Bandam sa loob. Kasi alam naman nila na ang nandun sa loob is yung may kulang sa pang-iisip. So hindi rin alam ng mga nandun kung ano talagang mga nasa isip. Anong may problema sa isip. Pero anyway, kayo, sa tagal na natin nagsama si Daddy Frankie at saka si Bandam, may ginawa ba si Bandam ng mga kababuyan, kabulastugan sa kanya kasi beneficiary? Di ba wala? Wala. Kasi matino si Bandam. Matino si Bandam. Alam niya ang mali at tama. Ganun lang po dun. Bakit hindi siya binibitawan ng DSWD? Sinusundan kung saan si Bandam. Sinusundan. Bakit? Unang-una, ginagawang muchacha si Bandam sa loob ng DSWD. Alam niyo guys yung anong muchacha? Yung mga Bandam, lampasuan mo nga dito. Anong tawag doon? Katulong assistant. Bandam, alsa mo nga to, ilagay mo nga doon. Di ba yung mga ganun? Ganyan sila, yung mga staff dyan. Na malam-lam. Kaya sa mga kasi sometimes nagdudyot ako, sabi ko,
Hindi na lang siya ang umalis, kaya din naman niya. Bakit kailangan iutos sa mga patient, yung gano'n. Kasi anyway, kahit saan man tayo pumunta mga kaidol, gano'n talaga. Lalo kung makapasok kayo sa mga orphanage, home for the aged, for the elderly. Ako, kapag nakikita ng mga staff na kaya gawin, mabuti nga para may ginawa, hindi maboring yung pasyente, di ba? Ayun lang ang rarason nila. Pero okay lang po yun. Para sa akin, it's okay. Pero wag naman araw-arawin na lang yung utos tao. Ah, ang point ko lang naman doon is yung mga member ng mga beneficiary ng DSWD, nandun sa bahay bata, pagod. Kulang sa pagkain dahil limitado, budgeted lang. Tapos yung staff, malaki sahod, hindi pagod. O saan doon yung talo? Siyempre, yung mga beneficiary na nakakapasok sa DSWD, katulad kay Bandam. Ganun lang po dun mga ka-idol. Yung point ni Kuya SMB na ang itong mga dahilan tunay na mga dahilan kung bakit gustong lumabas ni Bandam. Siyempre, at saka to mga ka-idol, pagkain. Hindi na kakain ni Bandam ang gusto niyang makain doon, punto por punto. Ito pa, kwarta. Agoy, waray walang magbibigay doon sa loob ng compound na yun ng pera. Hindi katulad kay Daddy Frankie, ang mga beneficiary, nakakapera. Dahil nagbibigay yung mga sponsor na malaom-laom. Kaya kung ano man ang mga hindi maayos na gawain ninyo mga DSWD, huwag nyo nang ituloy. Itigil na. Maawa kayo. Tao lang kayo. Gumawa kayo ng kwento na record dyan sa department ng DSWD. Yung maging maayos. Ang sa panahon sa administrasyon ngayon, anak ko, lahat ng mga ahensya ng gobyerno may issue. May issue dahil sinasamantala nila na mabait ang leader ng Pilipinas. Ganun lang po yun. Ang iba, hindi naman masama na gumawa ng opinion ng iba. Nagtataka, baka kasabwat ang ating Pangulo sa flood control corruption. Dahil lagi siyang nadadawit sa mga evidences. Punto por punto na ginawa naman ni Martin Romualdez. Pinalimbawa ko lang naman itong mga ka-Daddy's Frankie. Yung sitwasyon ng mga nagtatrabaho dyan sa gobyerno na sinasamantala nila yung kanilang kapangyarihan sa mga nasa mababang mga tao katulad nila Bandam, with us, tayong lahat. Hanggat nandun sila sa posisyon na yon, sasamantalahin nila na gamitin tayo na matagumpayan nila ang kanilang sariling interest. Di ba ang sama nila Ang sama nila mga ka-idol. Ito para sa inyo. Di ba? Malaom-laom. Ganon lang po din mga ka-idol. Shotgun yun ni Bandam para sa mga DSWD. Ulitin natin. Di ba? Masing, agoy na malaom-laom. Naigo ako. Masing naman sa mga DSWD. Amo nga, nikipasayaw. Pasarawayon ka man. Anyway, yun na po mga ka-idol ang ating talakayan ngayon na yung po ang mga tunay dahilan kung bakit gusto umalis ni Bandam dahil siya na buryo sa loob ng compound kung saan siya dinala ng DSWD. Again, sa mga bagong pasok, don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog, and of course, make a love shoutout BPN, of course, Team Daddy Frankie, that is Frankie, the wife of Daddy Frankie, Ma'am Rochelle, and Suli, the Pure Heart International Group, big love shout out. At TechRam, big love shout out.
And of course, sa mga kalingap na grabe yung abangayan, awayan ng kalingap versus anti-kalingap. Huwag tularan yung mga ganong konsepto kasi hindi po yan makakatulong na maiusbong ang isang community. Ayun mga ka-idol, hanggang dito na lang ha tayo. Again, this is Kuya SMB. Don't forget to subscribe, like, and share, and put the notification bell para lagi updated sa ating mga latest upload ha. Para kay Daddy Frankie, you're the best of the best. Dito kami, magkaisa, magtulungan, mag-isulit pulido para matagumpayan ang kakaayos at ikakaganda ng Team Daddy's Frankie Community. Hanggang sa muli, God bless. Mabuhay po tayong lahat na malaom-laom. Love you all.